Magandang hapon sa lahat guys. So, sa mga followers ko, syempre, especially sa mga subscriber natin at sa mga nag-share ng ating content. Magsasalita na ako about kung bakit daw bihira na lang daw ako mag-live compare dati na madalas ako mag-live. Kasi ganito yung idol. Di ba nga nabalitaan nyo na na-share ko to sa inyo na mataas nga yung hemoglobin ko which is 135, normal naman. And then nabawasan na rin yung inject ko. Dati 3 times ako mag-inject, ngayon isang beses na lang. O minsan dalawa, ganun. Ang nangyari kasi idol, syempre pag 135 nga naman yung dugo natin, hindi natin alam kung mas tumataas o mas bababa. Possible na mababa yung platelets ko kung madalas akong nahihilo. At eto na rin, kasabay na rin ng sabi ko nga, pananakit lagi ng balakang, pagsakit na rin ng aking mga hita. Siguro tumataas din yung IPT ko, which is iti-check natin yung mga soon siguro o mga next week para malaman natin kung ano ba yung tumataas. So, pero para sa akin, normal naman yung hemoglobin. So, yeah, may mga araw pa rin na nanghihina pa rin after dialysis. Normal na lang yan sa isang dialysis kasi minsan matatapos ka sa dialysis, okay. Minsan matatapos ka sa dialysis, hindi ka okay. Minsan masakit ang ulo, minsan nahihilo, minsan may muscle cramps. Yung muscle cramps, nagkakaroon kasi ng muscle cramps o pagkakaroon ng hilo kapag nasosobrahan yung hatak. Kumbaga, hindi balanse yung hatak. So, halimbawa, sa loob ng isang araw, ang dry weight ko, ang pinaka-dry weight ko is 50. Halimbawa lang 50. So, araw ng halimbawa, araw ng Sabado, lumabas ako ng Sabado dahil session ko, huling araw ko yun tumimbang ako ng 50, halimbawa lang, example, tumimbang ako ng 50, yun ang dry weight ko paglabas ko sa center. So sa nakalipas sa 2 araw, Linggo at Lunes, titimbang ako ng Martes, tumimbang ako ng 53.5, so nadagdagan ako ng 3.5 liters. So minsan napapahat ako 2.5, 2.8, yung pala akala natin sakto. Minsan sumosobra ng 2 ml, 3 ml, which is ang nangyayari, talagang makakaramdam ka ng hilo at muscle cramp. Kaya kailangan talaga, alam nyo yung muscle, alam nyo yung dry weight nyo. So, ganito lang nga, kaya po hindi ako nakakapag-live. Minsan, dahil nga po, minsan may pananakit nga po ng katawan, minsan kulang sa tulog. Siyempre, mas kailangan natin bigyan ng time, bigyan ng pahinga yung sarili, kaysa sa social media. Yung social media, nandiyan lang naman yan. At yun talagang pinaka-importante sa mga kapwa ko dialysis na pag naghanap ng pahinga yung katawan, ipagpahinga na natin. Kasi unang-una, hindi na normal yung katawan ng isang dialysis. Kasi mahirap, may pabago-bago, may pagkakaroon ng pagkahilo, may pagkakaroon ng pagsakit ng ulo, hirap sa pagtulog. So, ganun yung mga nangyayari. Yung akala mo na normal lang yung pagbaba ng dugo mo, normal naman, yung akala mong normal lang yung pagbaba ng dugo mo, meron pala ibang kalakip. Tapos mahirap. So, ngayon, ayan, tawag dito, abangan nyo na lang po sa mga next update ko kung makakapag-live ako. Pero dun sa mga nagtatanong about sa mga bago sa dialysis, so, sasagutin po natin yan, mag-comment lang po kayo or mag-message lang po kayo kasi kung sa comment po, halos ang dami nagko-comment, hindi na po natin mababasa. Pero kung sa messages po, mababasa po yan. Ayan, maraming salamat po syempre kay Sir Edwin Ramos, kay Ma'am Asa from Pangasinan, kay Ma'am Jillian from Marikina. Thank you po sa patala syempre. At sa mga nagpapaabot ng prayer advice, thank you po. Sa mga concern nyo, salamat po. Yan, hanggang dito lang po muna tayo guys. At happy blessed Sunday po sa lahat and God bless po. Magandang hapon sa lahat guys. So, sa mga followers ko, syempre, especially sa mga subscriber natin at sa mga nag-share ng ating content. Magsasalita na ako about kung bakit daw bihira na lang daw ako mag-live compare dati na madalas ako mag-live. Kasi ganito yung idol. Di ba nga nabalitaan nyo na na-share ko to sa inyo na mataas nga yung hemoglobin ko which is 135, normal naman. And then nabawasan na rin yung inject ko. Dati 3 times ako mag-inject, ngayon isang beses na lang. O minsan dalawa, ganun. Ang nangyari kasi idol, syempre pag 135 nga naman yung dugo natin, hindi natin alam kung mas tumataas o mas bababa. Possible na mababa yung platelets ko kung madalas akong nahihilo. At eto na rin, kasabay na rin ng sabi ko nga, pananakit lagi ng balakang, pagsakit na rin ng aking mga hita. Siguro tumataas din yung IPT ko, which is iti-check natin yung mga soon siguro o mga next week para malaman natin kung ano ba yung tumataas. So, pero para sa akin, normal naman yung hemoglobin. So, yeah, may mga araw pa rin na nanghihina pa rin after dialysis. Normal na lang yan sa isang dialysis kasi
Minsan matatapos ka sa dialysis, okay. Minsan matatapos ka sa dialysis, hindi ka okay. Minsan masakit ang ulo, minsan nahihilo, minsan may muscle cramps. Yung muscle cramps, nagkakaroon kasi ng muscle cramps o pagkakaroon ng hilo kapag nasosobrahan yung hatak. Kumbaga, hindi balanse yung hatak. So, halimbawa, sa loob ng isang araw, ang dry weight ko, ang pinaka-dry weight ko is 50. Halimbawa lang 50. So, araw ng halimbawa, araw ng Sabado, lumabas ako ng Sabado dahil session ko. Huling araw ko yun tumimbang ako ng 50. Halimbawa lang, example, tumimbang ako ng 50. Yun ang dry weight ko paglabas ko sa center. So, sa nakalipas sa 2 araw, Linggo at Lunes, titimbang ako ng Martes, tumimbang ako ng 53.5. So, nadagdagan ako ng 3.5 liters. So, minsan, napapahat ako 2.5, 2.8. Yung pala, akala natin, sakto. Minsan, sumosobra ng 2 ml, 3 ml, which is ang nangyayari, talagang makakaramdam ka ng hilo at muscle cramp. Kaya kailangan talaga, alam nyo yung muscle, alam nyo yung dry weight nyo. So, ganito lang nga, kaya po hindi ako nakakapag-live. Minsan, dahil nga po, minsan may pananakit nga po ng katawan, minsan kulang sa tulog. Siyempre, mas kailangan natin bigyan ng time, bigyan ng pahinga yung sarili, kaysa sa social media. Yung social media, nandiyan lang naman yan. At yun talagang pinaka-importante sa mga kapwa ko dialysis na pag naghanap ng pahinga yung katawan, ipagpahinga na natin. Kasi unang-una, hindi na normal yung katawan ng isang dialysis. Kasi mahirap, may pabago-bago, may pagkakaroon ng pagkahilo, may pagkakaroon ng pagsakit ng ulo, hirap sa pagtulog. So, ganun yung mga nangyayari. Yung akala mo na normal lang yung pagbaba ng dugo mo, normal lang, yung akala mong normal lang yung pagbaba ng dugo mo, meron pala ibang kalakip. Tapos mahirap. So, ngayon, ayan, tawag dito, abangan nyo na lang po sa mga next update ko kung makakapag-live ako. Pero dun sa mga nagtatanong about sa mga bago sa dialysis, so, sasagutin po natin yan. Mag-comment lang po kayo or mag-message lang po kayo. Kasi kung sa comment po, halos ang dami nagko-comment, hindi na po natin mababasa. Pero kung sa messages po, mababasa po yan. Ayan, maraming salamat po syempre kay Sir Edwin Ramos, kay Ma'am Asa from Pangasinan, kay Ma'am Jillian from Marikina. Thank you po sa patala syempre. At sa mga nagpapaabot ng prayer advice, thank you po. Sa mga concern nyo, salamat po. Yan, hanggang dito lang po muna tayo guys. At happy blessed Sunday po sa lahat and God bless po.